Sa nakaraang video ay natapos tayo kung saan ay masayang-masaya na napapasabi ang kasama ng ating bida na siya na si Mungmu na isang council elder ng demonic cult, ay ang bahala na umasikaso ng lahat sa lugar na ito. Kaya naman nang makalapit ito sa lugar ng labanan, ay agad naman itong sinalubong ng pag-atake ang papasugod na pinuno ng Moyong clan, upang agad itong mapadepensa. Sa nangyari ay naiinis naman siya dahil ang kanyang katapat ngayon ay ang kilala sa buong Guizhou na si Mungmu, at tanyag sa bansag bilang ang Dream Swordsman Mungmu. Habang nakikipagpalitan naman siya ng mga pag-atake laban sa clan leader ng Moyong clan, ay masaya itong napapasabi na ito talaga ang hinahantay niya mula ng umpisa pa lamang na napunta sila sa lugar ng Northern Sea Ice Palace. Sabi pa nito na ito ay ang kanyang pinakapaboritong parte sa lahat, ang kung sino sa kanila ang magagawang manalo, ay siyang may karapatan na makalabas sa lugar na ito ng buhay. Sa kabilang banda naman ay buong lakas na nakikipaglaban ang tumatayong pinuno ng Northern Sea Ice Palace sa kanyang katapat, na madali lamang na naiiwasan ito ng Grand Guardian, at mabilis na nakapunta sa likuran nito. Kaya naman ang magawa niyang makapagbigay ng pag-atake dito, ay agad naman na napadepensa ang tumatayong pinuno ng Northern Sea Ice Palace. Matapos naman na magawang mapawalang bisa ang pag-atakeng iyon ng Grand Guardian, ay agad naman niyang pinasabog ito sa harapan niya, upang mabilis na kumilos papasugod, at magbigay ng ice palm technique. Ngunit nang papalapit naman ito sa katawan ng Grand Guardian, ay mabilis naman niyang naramdaman ito, kaya naman ay sa maikling oras na mayroon siya, ay nagawa nitong makaiwas, at magawang makalayo sa kinaroroonan ng tumatayong pinuno ng Northern Sea Ice Palace. Sa nangyari ay nagtataka naman ito at napapasabi sa kanyang isip na hindi maaaring magawa ng isang iyon na maiwasan ang ganong kalapit na pag-atake, at mukhang hindi siya tatawaging God of Wind ng para lamang sa wala, dahil ang kanyang bilis at reaction time ay totoong nakakamangha. Sa isip naman ng Grand Guardian ay naiinis itong napasabi na ang kahit ang makalapit lamang sa isang iyon ay nagawang mapayanig ang kanyang buong katawan, at ang ice energy nito ay ang magpapatunay na hindi lamang nito nagawang makuha ang kanyang kasalukuyang posisyon ng dahil lamang sa pamumulitika. Matapos naman ang kaunting katahimikan sa pagitan nilang dalawa, ay agad naman na inalis ng tumatayong pinuno ng Northern Sea Ice Palace ang kanyang suot, at agad na inihanda ang kanyang pinakamalakas na teknik, at ito ay ang Divine Ice Jade Technique, 8th level, na agad din na sinabayan ng Grand Guardian sa pamamagitan ng pagpapalabas ng malakas na aura bilang kanyang paghahanda. Sa nakitang iyon naman ng mga kasamahan ng tumatayong pinuno ng Northern Sea Ice Palace, ay napasabi ang mga ito na kung hindi ba ang ginawa nito ay ang rurok ng Divine Ice Jade Technique, at labis siyang namamangha sa nangyayari. At ganun din sa parte ng mga miyembro ng demonic cult, dahil sa napasabi din ang mga ito na mukhang ang Grand Guardian ay inipon ang kanyang buong lakas para sa paghaharap nilang ito. Matapos naman na makapaghanda ng dalawa, ay napasabi naman ang tumatayong pinuno ng Northern Sea Ice Palace na ngayon ay wala ng lugar para sa pagsusubok o pagpipigil ng kanilang mga lakas, dahil sa kailangan na nilang tapusin ito ngayon na mismo, siya na bilang ang Dark King. Sa lugar naman ng ating bida, ay abala pa din ito sa pagharap sa mga miyembro ng Supreme Saber of Six Martial Arts Sect, at nagpapatuloy sa paghahanap sa nawawalang dating pinuno ng demonic cult. Nang bigla naman na muling may sumugod sa kanyang mga miyembro nito, upang mabilis siyang mapadepensa, sabi nito na halos 3 mga teknik pa lamang ang nakikita niya sa mga ito, ngunit wala pa ni isa sa kanila ang gumamit ng Heavenly Demonic Sword Art at halos nasuri na niya ang kalahati sa kanila. Nang bigla naman na may umatake sa ating bida mula sa kanyang likudan habang abala ito sa pagharap sa ilang miyembro ng Supreme Saber of Six Martial Arts Sect, na matagumpay naman na tumama sa kanya. Nang matapos itong umatake sa ating bida, ay nagulat naman ito nang sinabihan siya ni Qian Yuwon na kung tama ba ang kanyang nakita, na ito ay gumamit ng fist art technique, dahil kung ganun ay hindi siya ang kanyang hinahanap sa hanay nila. Nang bigla naman na may kung ano ang lumutang mula sa kanyang itaas, at gamit ang pagkumpas ng ating bida, ay agad naman itong nagtungo sa kanyang kinaroroonan. Dahil doon ay mabilis naman itong kumilos upang magawang iwasan ang pag-atakeng iyon ni Qian Yuwon, ngunit nagawa naman siya nitong habulin saan man siya magtungo.
Nang bigla naman na may umatake sa ating bida, upang magawang maputol ang kanyang pagkontrol sa kanyang teknik, kaya naman ay bigla na lamang itong nawala. Ngunit dahil sa tumama ang maliit na parte nito sa kanyang maskara, ay nagawa naman niyang mabasag ito, at mula dito ay lumabas ang isang imahe ng matanda. Matapos naman na matanggalan ito ng maskara, ay nagtataka naman ang ilan na nakakakita sa kanya dahil sa biglaan na lamang itong napahinto at hindi na kumilos. Nang bigla naman siyang nakilala ng anak ng pinuno ng Moyong clan na si Moyong Yu at gulat na napasabi na ang isang ito ay si Master Gujong, na hindi naman na makapaniwalang napapatanong ang mga kasamahan nito na kung totoo ba ang kanyang sinasabi na kung ito ba talaga ang dating pinuno ng mga monghe ng Shaolin, ang kilalang si Master Gujong. Ngunit bago yan ay nais ko muna kayong ipakilala sa sponsor ng ating video, at ito ay ang X-World, na kung saan ay maaari kayong makatanggap ng $4 sa inyong unang top-up. Ito ay isang play-to-earn app na pwede kayong kumita sa pamamagitan lamang ng paglalaro ng inyong mga paboritong games, at ang kailangan nyo lamang gawin ay ang mag-ipon ng tinatawag na build tokens, na miti-trade mo sa USDT, at ma-withdraw using GCash, bank account at iba pa. Maraming paraan dito para makapag-ipon ng build tokens. Ang una ay ang mga pets na nakakapag-generate ng mga build tokens na libre mo lang makukuha kapag ikaw ay nag-register sa app. Maaari mo din na ipa-level ang mga pets sa pamamagitan ng pagpare sa kaparehas nito, pero kung nais mo naman na mag-upgrade pa upang mas marami pa kayong makuhang build tokens, ay pwede din naman kayong mag-invest sa tinatawag na X-Sprite, mga NFT monsters na pwede nyo din na may trade, at nakasale sila ngayon dahil may discount voucher kayong matatanggap kung mag-i-invest kayo. Bukod dyan ay mayroon silang pinakabagong feature na kung saan ay maaari kang mag-invest sa mga AI agent, at makapagmina ng mga crypto token, na maaaring maipapalit into cash. Maaari mo ding makita dito ang mga kasalukuyang presyo ng mga token upang masubaybayan mo ang iyong maaaring kitain sa pagmimina. Kaya naman kung interesado kayo ay maaari nyong gamitin ang aking gift code at referral code para may bonus na agad kayong matatanggap. Para sa gift code ay i-type nyo lamang ito, at para naman sa referral code ay i-type lamang ito. Limited lamang yan sa unang 2,000 individual, kaya naman ay be sure na makuha mo agad ang slot. Iiwan ko lamang ang link sa description at comment section para ma-download nyo ang app. Maraming salamat. Sabi naman dito ni Moyong Yu na iyon ay base sa ginamit nitong kapangyarihan gamit ang kanyang kamao at ang 6 na tuldok sa kanyang noo. Bukod doon ay sinabi na din ng kanyang ama ang patungkol sa kanya, ngunit bigla na lamang itong nawala 18 taon na ang nakakalipas, kaya naman ay napapatanong siya na kung bakit ito nasa panig ng Supreme Saber of Six Martial Arts Sect. Nang bigla naman siyang inatake nito dahil sa lapit ng kanyang distansya dito, kaya naman ay napasabi siya na iyon ay ang Shaolin Dragon Claw, at inaatake siya nito na parang nais na paslangin, kaya naman ay agad niyang tinanong ang matanda na kung bakit siya nito inaatake dahil sa hindi naman sila magkaaway at nasa iisang grupo lamang ng Orthodox Muslim Alliance. Hindi naman siya sinagot nito, bagkus ay agad na umalis sa kanyang harapan, at mabilis na nagtungo sa kinaroroonan ng ating bida habang abala ito sa pagharap sa ilan sa mga kasama ng matanda. Sa isip ni Moyong Yu na ang mga mata nito ay walang kahit na anong emosyon at ang focus nito ay tanging nakatuon lamang sa demonic cult leader na si Qian Yuwun, nang bigla naman itong may napansin sa kinakaharap na kalaban ng ating bida, dahil namumukaan niya ang teknik na ginagawa nito, at ito ay ang 16 Plum Blossom Swords. Nang napansin din nito ang isa pa at ito ay ang Needle Sword technique na mula sa Tang Sect, at ang isa naman ay gumagamit ng Tai Chi Sword style na alam niya na nagmula sa Wudang Sect, kaya naman ay napasabi siya na ang mga ginagawa ng mga ito ay ang mga secret technique na tanging ipinapasa lamang sa mga may purong dugo sa loob ng kanilang mga sect. Sabi pa nito na kung ganun ang kaso, ay ang ibig sabihin lamang nito ay ang mga lumalaban na ito sa demonic cult leader na si Qian Yuwun, ay ang mga maalamat na mga mandirigma ng kani-kanilang mga sect na biglaan na lamang na nawala madaming taon na ang nakakalipas. Matapos naman na atakihin si Qian Yuwun ng isa ay napasabi ito na hindi pa din siya ang kanyang hinahanap, kaya naman ay agad niyang pinagpira-piraso ito, at ganun din ang sa iba pa. Sa kabilang banda naman, ay habang papatakas, ay naiinis naman na napapasabi si Baiyuk Ryo na ang kanyang Iron Ghost Squad ay nagawa ng matalo. Ang mga ito ay ang mga maalamat na mga martial arts master mula sa martial world, at nagawa nilang makontrol ang kanilang mga pag-iisip sa loob ng ilang dekada sa pamamagitan ng pagkukulong sa kanila, hipnosismo, at sa mga pagsasanay upang maging mga buhay na mga sandata na magagamit sa mga pagpaslang. Sabi pa nito na gamit ang ganong klase ng lakas,
ay ang pagsakop sa buong Northern Sea Ice Palace at Murem Alliance na nandoon sa lugar ay labis lamang na magiging madali sana. Nang bigla naman nitong naalala ang ating bida na si Xian Yuun, kaya naman ay nakaramdam ito ng labis na galit at inis. Kaya naman ay habang nagpapatuloy siya sa kanyang ginagawang pagtakas sa lugar, ay hindi naman ito mapigilan na mapamura, at mapasabi na kung ang mga bagay ay sa ganito lamang magtatapos, ay ang tangi lamang niyang matatakbuhan patungkol sa sitwasyon na ito, ay ang Blade Lord ng Supreme Saber of Six Martial Arts Sect. Kung nais mo na masubaybayan ang mainit-init na kabanata ay yupan lang ang notification bell pagkatapos mo na mag-subscribe.